Papakita mo, babati mo na pam. Nasa White Plains kami. Hindi ko na papatagalin, no? Opo. Yung magiting na mambabatas at magiting na tagapagsalita dati ng Palasyo ng Malacanang, si dating Congressman Mike Defensor. Congressman, kamusta po? Marlon, kamusta? Kamusta po kayo lahat? Sa lahat po ng nanonood dito sa Third floor, Katete. Katete at Kehebu. Isa sa mga pinapanood ng aking asawa. Parating pinapanood kayong dalawa. Ma'am Julie, hello po. Napaka-patronic ko mula noon hanggang ngayon. Napakabait. Hindi, masaya kami. Masaya ng atmosphere dito, no? Kanina kasi kung galing kami kanina ng Luneta. Payapa, and ramdam mo yung pagkakaisa eh. Yung mga kasama natin sa Iglesia ni Cristo. Nung nandun naman kami sa Liwasang Bonifacio, grabe, ang tatapang mga kamay natin doon. Talagang sinisigaw doon Marcos Resign. Pero dito yung atmosphere iba. May pagka-festive and may mga kantahan. At pero may paliwanag sa mga Marlon, dito nananawagan na rin ng mga tao ng Marcos Resign. Okay. Kasi nga, kung mapapansin mo, talagang siguro yung sunod-sunod na labas si Saldico, nag-iba na eh. Hindi na yung dati, korupsyon, tingnan natin. Pero nung magsalita si Saldico, ako, particular, yung personal na partisipasyon ko nung lumabas si Sergeant Gutesa, tapos nagulat na lang ako, akala ko nung una, kay Speaker Martin lang. Yun naman yung paliwanag ni Sergeant Gutesa, nagdi-deliver kay Speaker Martin. Kaya sinasabi niya, hindi, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, ang aking panawagan dito, managot ang presidente. Noon pa sinasabi kasama sa GAA. Etong kasama na nila sa sindikato nagsasalita eh. 3 taon nilang chairman ng Committee on Appropriations. Kasama nila ni Martin Romualdez. Katunayan, tanungin mo mga departamento, mas takot sila sa appropriations kay Saldico, kay Speaker Martin, kaysa kay presidente. Dahil pwedeng i-zero budget sila eh. O ngayon sinasabi, etong pera dineliver kay Pangulo. Napakasama ng revelasyon na to. At ako naniniwala, hindi dahil kay Saldico, dahil kay Gutesa. Kung bilang dating mambabatas, gaano kabigat yung mga expose at yung mga sunod-sunod na video at pahayag ni dating Congressman Saldico? Kasi yung kay Saldico, kung babantayan mo o susuriin mo yung nangyari, pinaalis nila eh. Diba? Pinaalis nila, tapos nagkataon itong si Gutesa na hindi naman nakinabang, na konsensya, sabi niya ito yung nangyayari. Ngayon, lahat na ng kaso lalabas kay Saldico. Nakakagulat eh. Ngayon, papauwiin daw nila, kukunin nila. Grabe itong nangyari na to. Ano kabigat? Ako naniniwala totoo. Ako naniniwala dahil magmula kay Gutesa hanggang doon sa mga kung ano pa mang mga lumabas na investigasyon, talagang punot dulo ang Pangulo. Sa kanya yung budget na yan, tao niya si Saldico, sila yung gumawa ng budget, yung insertion at saka yung program, bago lumabas yung pipirma ng presidente yun eh. Correct. Kaya lahat ng flood control na to at itong mga delivery ng pera, talagang tutuldok sa kanya. Naniniwala ka kung merong pinaka-credible na testigo ngayon ay walang iba kundi ang isang Saldico? Ako, magpaumanin, ang paniwala ko si Gutesa ang pinaka-credible. Dahil sa paniwala ko, hindi siya kontraktor, hindi siya kongresista, politiko, hindi siya DPWH. So yung sinabi niya totoo. Ang maganda kay Saldico, kumbaga sa sindikato, nandun siya sa loob, nandun siya sa taas. Kaya pinatunayan niya lahat ng sinasabi ni Gutesa at lalo pa niyang pinalawak, lalo niyang binigyan ng detalye. Diba? Itong 100 billion sana punta. Kung papasin mo yung sinabi ni Saldico, safe eh. Pang abogado. Wala akong nakuha ang pera dyan. Dineliver ko yung pera. Pero kung titingnan mo yung kabuuan, talagang pinakita niya yung schema kung paano yung delivery. Yung litrato ng attache case, talagang pinagandaan niya yun eh. Siguro, para sa dami ng perang pinanghawakan, may ledger, may picture, para naka-record lahat. Yung sabi ni Gutesa na inaakyat mula sa kanya lahat, pagkatapos ibababa, hindi ko maintindihan eh. Ngayon naintindihan ko na. Para may record sila ng lahat ng delivery ng pera. Kung binanggit mo yung ledger, no, naniniwala ka na merong hawak ang isang dating Congressman Saldico na ledger at posibleng ipalabas niya ito sa mga susunod niyang video? Alam ko meron. Alam ko meron dahil may nakapagsabi na sa akin na talaga may ledger sila
Dahil nga sa dami ng, well, una daw, si Saldico kasi ganun talaga. Maledger daw talaga. Eh lalo pa dito, ang daming delivery, pera pumapasok. At Marlon, hindi lang to DPWH. Iba-ibang departamento to. Pati si Gutesa nagsalita nun, may DOH pa eh. Diba? So lahat ito, malawakang sindikato ng gobyerno. Dati akala ko, si Saldico ang ang kanilang pinapagalaw. Pagkatapos si Speaker Romualdez ang nagre-report. Ngayon, naniniwala na ako na ang Pangulo mismo ang hepe ng sindikato. So posible yung naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa DepEd walang ibang nagpapagalaw patungkol sa budget kundi ang tambalang Martin Romualdez at Saldico ay posibleng mapatunayan din ito ni Saldico sa mga susunod niyang video. Naniniwala ako kasi nga naman ang budget nagsisimula sa kanila eh. At saka talagang, di ba naalala mo nung una pa lang yan 2023 sinabi ko na sa kanila, sa mga kaibigan ko, dahil doon naman, di naman ako oposisyon kay Presidente. Sabi ko, grabe hingian sa Kongreso. 20% sa lahat. Binabanggit ko na yun eh. And nabanggit ko to pakisabi naman kay Presidente dahil kung ganito yung mangyayari, grabe ang malawakang korupsyon, walang mangyayari sa bayan. Pangalawa, kumakalat yun eh. Bakit kumakalat? Yung congressman, alam niya. Pagdating sa ilalim yung contractor, sasabihin niya sa bangko, pautang, eh ganito kasi hiningi, alam ng mga bangko. Pagdating sa mayor, sa barangay, sabi lang, hindi, malaki hingi dun eh. Pwede ba? Kukalat naman to, alam ng lahat kung ano yung mga modus operandi. Kaya, yung sinasabi ni Inday Sara na sa DepEd, maaling totoo. Hindi ko alam ang detalye, pero sigurado ako na alam ni Saldico yan. Dahil, yung aking nabanggit, dahil maski si Gutesa, may nabanggit ko sa Department of Health. Kung ang kung ang Department of Health, yung gamot, kung ano man yun, hindi ko alam eksakto, eh kaya yung lokohin, eh napakahalang na kaluluwa ninyo dahil para sa tao na yun eh. Kung galit na ang tao, Luzon, Visayas at Mindanao, sa tingin mo, anong move ang pinakamagandang gawin ng isang Bongbong Marcos para mapahinuwa ang galit ng sambayan ng Pilipinas? Nung araw, di ba sabi ko, dapat si Martin eh. Di ba? Mamakulong eh. Ako talaga kailangan mag-resign siya. Mag-resign Mag-resign siya. At panagutin. At ako naman, hindi ako maasa sa kanya. Dahil mula ngayon, hindi rin ako hihinto na manawagan na maalis siya sa pwesto at makulong siya. Dahil ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng sindikato ng gobyerno. Sa buong kasaysayan, ngayon lang nangyari na ang mismong sindikato nangunguna ang presidente para ang pondo ng bayan. Maniwala at kahit hindi, yung makikita nyo sa darating na panahon, kasi meron akong impormasyon na ako sa ilalabas ni Saldico kahit papano. Grabe, hindi bilyon, daang bilyon ang nakawan nangyari. Kung may tatanong si Pam. Kung, just to close the issue, no? Isa po ba kayong destabilizer? Alam mo, alam nyo, matagal na kayo may programa. Kailan lang ako nagsalita? Ang tahimik ko nga eh. Di ba? Nagsimula lang ako kay Gutesa. At ngayon lang ako nagsasabi ng ganito, nagsasalita lang ito. Bago pa ito nangyari kay Gutesa at kay Saldico, ang panawagan ko, pabayaan niyang imbestigahan si Martin Romualdez. Ngayon hindi na ako naniniwala doon. Naniniwala na ako na si Pangulong Marcos kasama at hepe ng sindikato. Kumbaga sa mafia, siya yung kapo ng kabuuan, di tuti. At itong si Godfather siya. At itong si Martin Romualdez at si Saldico, mga bata lang niya. Kasama, kumita, pero siya ang talagang hepe ng sindikato. Kayo po ba ay nabunutan ng tinig ngayong lumabas si Saldico dahil sa propagandang inilalabas na pakawalan niyo si Gutesa, or talagang una pa lang matibay na ninyong naniwala na nagsasabi ng totoo si Gutesa? Ako hindi ako naapektuhan dun sa mga kanilang reaksyon nila. Kasi nga, etong si Gutesa, nung lumapit sa akin, binanggit ko to kay Ma'am Winnie Monsot. Sabi ko, ma'am, lumapit. Ang daming kwento. Sabi ko, sa konsensya ko, pag ako hindi ko naman iniharap to, parang hindi naman maganda at para bang nagwalang yatin ako sa bayan. Sabi ni Ma'am Winnie, tama Mike. So, pinakilala ko kay Senator Marcoleta. At yun nga, inilabas na niya yung issue at kung ano pa. Lahat ng propaganda, hindi ko pinapakinggan dahil malinis ang konsensya ko. Ngayon na lumabas si Saldi at nakita na natin yung kabuuan, nakakagulat at nakakagalit. Sobrang nakagalit. Palagay ko yun ang nararamdaman ng lahat. Nung nakita ko yung maleta, hindi ako mapaniwala na magagawa ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ganitong klase pagnanakaw. Kung hindi ka ba natatakot at isa ka sa pinangalanan na destabilizer ng gobyerno ito?
Alam mo, destabilizer ako ng gobyerno, pero stabilizer ako sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ayun ang napaka-perfecto. Maraming salamat Kong sa oras mo. Marami pong salamat sa inyo. May Godfather. nakapila pa sir. Sir, Godfather. excuse me lang po. Ay, oo. Kunin ko lang po ito. Marami pong salamat. Thank you po.